gabing ito, bigyan po natin siya ng palakpak para sa ating Panginoon. Bigyan po natin siya. Hallelujah. Sa gabing po ito, itataas po natin ang pangalan ng Panginoon. Ihahayag po natin siya sa buong mundo. Ihahayag po natin ang kanyang kabutihan, ang wagas na pong pag-ibig.
kami nagpapakumbaba, Panginoon, sa gabing ito. Linisin mo ang aming mga puso sa aming pagsamba. Patuloy, Panginoon, na Ikaw ang kumilos, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya salamat, Panginoon, sa pagpapatawad. Salamat sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Dalangin namin, Panginoon, sa gabing ito, patuloy mo kaming samahan sa aming kalagitnaan. Samahan kami ng Santong Espiritong Banal sa aming pagsamba. Ikaw po ang kumilos sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa gabing ito. Patuloy mong i-prepare ang aming mga puso sa pakikinig namin ng iyong banal na salita. Ano man ang revelation, Panginoon, na dadalhin sa amin, patuloy, Panginoon, na maitanim sa aming matabang puso at patuloy na maisabuhay namin, Panginoon. Kaya dalangin namin ang mag-aayag ng salita sa Sister Mape. Patuloy mo siyang samahan, itago sa iyong krus, Panginoon, at bigyan mo siya ng karunungan na nagmumula sa iyo sa pagpapahayag ng banal na salita. At pakabalutan mo nga, Panginoon, ng banal mong dugo ang gawain ito mula simula hanggang matapos at maging sa apat na sulok sa iglesia nito. Kumilos ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Patuloy, Panginoon, sinasawata din namin ang gawa ng kaaway, espiritu ng disturbances out in Jesus' name, espiritu ng walang interes sa pakikinig ng iyong mga salita out in Jesus' name, maging ang kapaguran ng bawat isa out in Jesus' name. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Ang iyong pangalan, Jesus, lamang ang maitaas at kami ang maitaas. Salamat, Panginoon, sa iyo namin ibinabalik ang mataas na papuri, pagdakila at pagsamba. Ito po ang sama-sama naming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kapag kasama po ba natin ang Panginoon ay masaya? Wala pong problema, may pag-asa, di po ba? Kaya sa gabing ito, pupurihin po natin siya na kay saya-saya, nakapagkapiling siya, kay ganda-ganda, nakapagkasama siya. Hallelujah. Sa mundong ginagalawan, ang buhay mo ay may katiyakan.
biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. At narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Sa'yo ang karangalan, Isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat at sa oras pong ito ay tayo na nga ay mag-aaral po ng salita ng Diyos. Inanayahan ko po ang lahat na makibukas po sa aklat ng Genesis chapter 32 verses 22 to 31. Genesis chapter 32 verses 22 to 31. Sabi po dito, nang gabi ring iyon, gumising si Jacob at tinawid sa ilog Gabok ang dalawa niyang asawa, 11 anak at 2 asawang lingkod. Pagkatapos maitawid ang lahat niyang ari-arian, naiwang mag-isa si Jacob. Doon nakipagbuno sa kanyang isang lalaki hanggang sa pagbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan, sabi ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya si Jacob.
Sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon Israel na ang tawag sa iyo at hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Verse 29 to 30, ano namang pangalan ninyo? Tanong ni Jacob. Bakit gusto mo pang malaman? Sagot naman ng lalaki. At binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, nakita ko ang mukha ng Diyos. Gayon may buhay pa rin ako at tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Genesis chapter 32 verse 31, sumisikat na ang araw nang umalis siya roon at papilay-pilay na lumakad. Sandali po tayong manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyo po nagmumula ang karunungan. Dalangin ko po na samahan po ninyo ako at ang iyong karunungan ang siyang maging tagapagturo po ng bawat isa. Ano man pong mga kasalanan na inyong nakikita, linisin niyo po ako at patawarin sa lahat ng ito. At sa gabi pong ito, maging daluyan po ako ng pagpapala at ng mensahe mo sa amin pong ikalalakas espiritual. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito pong ating binasa ay patungkol po kay Jacob. Ayan, sino po ba dito ang nakakakilala kay Jacob? Si Jacob po sa Biblia ay isa sa mga unique na karakter. Bakit po? Napakaganda po at napakayaman pag-usapan ang buhay ni Jacob sapagkat ito po ay sumasalamin sa buhay po natin nung tayo pa po ay hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Jesus. Ito pong aking ginawang katuruan ay pinamagatan kong pong broken to bless. Sino po ba dito ang nakaranas na ma-broken hearted? Siguro po tayong lahat ay nakaranas na po ng broken hearted. Siguro po iisipin ng iba sa kasintahan. Pero hindi lang po yon. Pag sinabi po nating brokenness, ito po ay hindi lang tumutukoy doon po sa pagiging broken mo sa kasintahan mo. Sa Biblia, mas malalim po ang pagpapakahulugan dito. At mamaya po ay bibigyan po natin yan ng kahulugan. Pero bago po ang lahat, ay nais ko po muna kayong bigyan ng background tungkol po sa buhay ni Jacob mula po sa kanyang pagkasilang hanggang pong sa kanyang pagbabalik sa Kanaan. So dito po sa Genesis chapter 25, verses 21 to 22, ang Diyos po ay nangako kay Isaac. Tama po ba? Katulad ng kanyang ama, siya po ay magiging daluyan po ng pagpapala. Sa kanya rin po magmumula ang maraming lahi. At si Rebecca nung panahong pong iyon, hindi po siya magkaroon ng anak. Kung babasahin po natin ang Biblia, humigit kumulang 20 taon po na hindi po magkaanak si Rebecca. Sabi po sa verse 21, hindi magkaanak si Rebecca, kaya't nanalangin kay Yahweh si Isaac. Dininig naman siya at si Rebecca ay naglihi. Kambal ang kanyang dinadala at nasa tiyan pa'y nagtutulakan na ang dalawa. Kaya't nasabi ng ina, kung ngayon pa'y ganito na ang nangyayari sa akin, bakit pa ako mabubuhay? Kaya't siya'y nagtanong kay Yahweh. Verse 23, ganito naman ang sagot ni Yahweh, 2 sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan. Larawan ng 2 bansa na magiging magkalaban. Magiging higit na malakas ang mas bata kaysa nauna, kaya maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. Dito po natin makikita, hindi pa po tayo pinapanganak. Pinili na po tayo ng Diyos. Amen po ba? Ang Diyos po ay may plano na sa atin. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, ang Diyos ay may plano sa iyo. Ayan po. At dumating nga po yung panahon at nanganak siya ng kambal. Mamula-mula ang kutis at mabalahibo ang katawan ng panganay. Kaya't Esau ang ipinangalan dito. Nang lumabas ang pangalawa, nakahawak ito sa sakong ng kanyang kakambal. Kaya Jacob naman ang itinawag sa kanya. 60 taon si Isaac noon.
Ano po ba ang ibig sabihin ng pangalang Jacob? Ayan po. Sa original language po, sa Hebrew language, ang ibig sabihin po ng Jacob ay hindi po positibo. Ito po ay negatibo. Ang ibig sabihin po ng Jacob na nakahawak ito sa sakong ng kanyang kakambal. Yun po, sa original language, ang ibig sabihin po nun ay mandaraya, manlilinlang, at manloloko. So siguro po, nabasa nyo na po yung buong Genesis. At mamaya po makikita natin na yung pangalan talagang Jacob, yun talaga po siya. At tignan naman po natin ang pamilya ni Jacob. Lumaki ang mga bata, naging mahusay na mga ngaso si Esau, at sa kaparangan na halos tunitira. Si Jacob naman ay tahimik at lagi sa bahay. Higit ang pagtingin ni Isaac kay Esau. Palibhasa ay kinawiwilihan niyang kainin ang mga nahuhuli nito sa pangangaso. Samantalang si Jacob naman ay mas mahal ni Rebecca. Base po sa verses 27 to 28, anong klase po kayang pamilya meron si Jacob? Normal po bang pamilya meron si Jacob? So, ang kanyang mga magulang ay may tinatawag pong favoritism. So, healthy po ba yon sa isang pamilya? Hindi po. Ang pagkakaroon po ng paborito o favoritism sa pamilya ay nagdudulot ng gulo o hindi magandang relasyon sa bawat membro ng pamilya. Maari rin po itong mapasa o mamana ng susunod na salinlahi o henerasyon. Bilang patotoo po, di ba po si Jacob, meron po siyang mga anak. Ilan po ang kanyang anak? 13 po. Isa po kasing babae. Yung si Dina po. 12 po ang lalaki at isa po ang babae. At dun po sa kanyang 13 anak, sino po paborito niya? Si Joseph. Tsaka po si Benjamin. Namana niya po ba? Namana po ni Jacob. At bakit po si Joseph ay kailangang maipatapon sa Ehipto? Dahil po nainggit sa kanya ang kanyang mga kapatid. Totoo po ang sinasabi ng Biblia. Bagaman po si Isaac ay nakakilala sa Panginoon. Kilala niya po ang Diyos. Pero hindi po sila perpektong pamilya. Meron po silang problema pagdating po sa relasyon sa bawat isa. Maging si Haring David po. Si Haring David ay tinatawag po na a man after God's own heart. Pero alam niyo po ba, ang kanyang mga anak ay hindi niya po nadisiplina. Sabi po sa unang hari, chapter 1, verse 6, maaari po bang paki-flash sa screen po? Sa unang hari, chapter 1, verse 6, ni minsay hindi siya pinagsabihan o sinaway ng hari sa mga ginagawa niya. Si Adonias ay nakababatang kapatid ni Absalom at napakakisig ding tulad nito. Si Adonias po at si Absalom ay magkapatid. At itong dalawa pong ito ay nagtangka po na kunin ang trono, si Absalom po sa kanyang amang si David. Si Adonias naman po sa kanyang kapatid na si Solomon. Bagaman si Haring David po ay a man after God's own heart, pero kadalasan po ang mga lingkod ng Diyos, ito po yung weakness, yung pagpapalaki po ng naaayon sa salita ng Diyos sa kanila pong mga anak. At mapalad po tayo sa Apandisrak. Dahil po yung ating pong leader, yung ating pong pastor, makikita po natin sa kanyang buhay yung salita ng Diyos na mula po sa kanya, sa kanyang asawa, at sa kanya pong mga anak, na pagtagumpayan niya po na sila po ay mapalaki na naaayon po sa salita ng Diyos, na meron pong takot sa Diyos. At ganun po yung sinasabi ni Apostol Pablo ng mga leader na dapat po nating sundin. Na dapat una po sa pamilya, sila po ay sumusunod sa kanilang ama. Sabi po dito sa Genesis 37 verse 3 to 4, mas mahal ni Israel susi
kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Nang mahalata ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama, kinamuhian siya ng mga ito at ayaw siyang pakisamahang mabuti. Mamaya po makikita natin yung mga kahinaan po ng bawat member ng pamilya ni Jacob po. Sabi po dito, sa quotation po na ito, children are not good listeners, they are good imitators. Bakit ko po kailangang ipakita yung pinagmula ni Jacob? Kasi doon po natin makikita bakit po ba siya lumaki? Ganon. At marami po sa atin, bakit iba-iba po yung ating upbringing. Kasi iba-iba din po yung mga pamilyang pinagmulan natin. At ang Diyos po, bagaman iba-iba ang ating pinagmulan, siya po ay merong napakagandang plano po para sa atin. Napakahalaga po ng paraan ng pagpapalaki ng mga magulang sa kanilang mga anak sapagkat ito po ang hubog sa kanilang kinabukasan. At ito na nga po yung panahon kung saan malaki na po si Esau at si Jacob. Sa Genesis chapter 27 verse 36, nagsalita si Esau. 2 beses na niya akong dinaya, kaya pala Jacob ang kanyang pangalan. Kinuha na niya ang aking karapatan bilang panganay at ngayon inagaw niya pati ang basbas na ukol sa akin. Ano po yung 2 pandaraya na ginawa ni Jacob kay Esau? Yung una po, sa Genesis chapter 25, verses 29 to 34, minsan si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani. Siya namang pagdating ni Esau mula sa pangangaso. Sinabi niya, gutom na ako, bigyan mo naman ako ngayon. Bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo at dahil dito'y tinawag siyang Edom. Ang ibig sabihin po ng Edom ay pula. Sa verse 31, sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Payag na ako, sabi ni Esau, aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Sa verse 33, kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau at binigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinagay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos kumain at uminom, umalis na agad si Esau. Iyon lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatang bilang panganay. Sa Middle East po, kasama po ang lugar ng Israel. Nung panahon pong ito, napakahalaga po ng tinatawag po nating birthright sa English po, yung pagiging pong panganay. Una, ito po ay sumisimbolo sa 2 bahagi ng pagpapala. Pag panganay ka, 2 beses na pagpapalain ka kaysa sa hindi panganay. At ang panganay din po ang mamumuno sa sambahayan. Pero ito po ay binaliwala po ni Esau. Pagaman si Jacob, ito'y ginawa niya sa pandaraya, pero si Jacob, alam niya po yung kahalagahan ng pagiging panganay. At ano po naman yung ating spiritual birthright? Ang atin pong spiritual birthright ay yung atin pong kaligtasan sa ating Panginoong Hesus. Sabi po sa Colossus chapter 1, verse 15 at 18, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Siya ang ulo ng iglesia sa kanyang katawan. Siya ang pasimula. Siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya ay maging pangunahin sa lahat. Si Jesus po ang panganay. At dahil po sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay niligtas po ng Diyos. At nagkaroon din po tayo ng tinatawag na spiritual birthright. Pero dahil po kanino, wala pong iba kundi po sa ating Panginoong Jesus. At ito naman po yung pangalawa niyang pandaraya. Sabi po sa Genesis chapter 27 verses 18 to 19,
Lumapit si Jacob kay Isaac. Ama, sabi niya, sino ka ba? Tanong nito. Ako po si Esau, sagot ni Jacob. Nagawa ko na po ang inyong inuutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain. Bumangon na kayo at kainan na ninyo ito nang ako'y mabasbasan ninyo pagkatapos. Napakadali mo naman yatang nakahuli, tanong ni Isaac. Tinulungan po ako ni Yahweh na inyong Diyos, sagot ni Jacob. So makikita po natin dito, tinulungan po ako ni Yahweh na inyong Diyos. Si Jacob po, nung panahong ito, hindi pa po niya tunay na nakikilala ang Diyos. Kung babasahin po natin sa Genesis chapter 25, hanggang dun po sa dumating ang panahon na babalik na po siya sa Kanaan para makipagkita kay Esau, hindi niya pa po binabanggit na si Yahweh ay kanyang Diyos. Lagi niyang sinasabi, ang Diyos ng ama kong si Abraham, ang Diyos ng ama kong si Isaac. At dito rin po, makikita po natin, ginamit niya po yung pangalan ni Yahweh para magsinungaling sa kanyang ama. So, ganun po yung ginawa ni Jacob. Nagtanong muli si Isaac, ikaw ba talaga si Esau? Lumapit ka nga rito nang matiyak ko kung ikaw nga. Lumapit naman si Jacob at siya'y hinawakan ng ama. Kay Jacob ang tinig, ngunit ang bisig ay parang kay Esau, wika ni Isaac. Hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang mga bisig nito ay mabalahibo ring tulad ng kay Esau. Basbasan na sana ni Isaac si Jacob, ngunit muli pang nagtanong, ikaw nga ba si Esau? Ako nga po, tugon ni Jacob. Kaya't sinabi ni Isaac, kung gayon, akin na ang pagkain at pagkakain ko'y babasbasan kita. Inabot ni Jacob ang pagkain at binigyan din niya ng alak. Halika anak at hagkan mo ako, sabi ng ama. Nang lumapit si Jacob upang hagkan ng ama, na amoy nito ang kanyang kasuotan, kaya't siya'y binasbasan. So kung makikita po natin yung buong picture, doon po sa ginawang pandaraya ni Jacob kay Esau, nabasbasan na po si Jacob. At ito na po ay parating si Esau para naman po lutuin ang kanyang nahuling hayop. Namuhi si Esau kay Jacob sapagkat ito ang binasbasan ng kanyang ama. Kaya't ganito ang nabuo sa kanyang isipan. Pagkamatay ng aking ama at ito hindi na magtatagal, papatayin ko si Jacob. May nakapagsabi kay Rebecca tungkol sa balak ni Esau, kaya ipinagbigay alam niya agad ito kay Jacob. Sinabi niya, anak, binabalak ng iyong kapatid na patayin ka upang makapaghiganti siya. At dito na nga po nagsimula yung gulo sa pamilya nila Isaac, Jacob, Rebecca at Esau. At kailangan na pong umalis ni Jacob. Makinig ka sa akin, anak. Umalis ka kaagad, pumunta ka sa Haran at doon ka muna tumira sa aking kapatid na si Laban. Doon ka muna hanggang hindi humuhupa ang galit ng iyong kapatid. At sa verse 45 po, malilimutan din niya ang ginawa mo sa kanya, hayaan mo't pababalitaan kita kung maaari ka nang bumalik. Masakit man sa loob ko ang malayo ka sa akin, lalong hindi ko matitiis ang kayo'y parehong mawala sa akin. Sino po ba ang nag-udyok kay Jacob upang magpanggap na si Esau? Kung maaalala niyo po si Rebecca, kasi paborito niya po yan. Amen po ba? At sabi po ni Rebecca, kung mahuli man po si Jacob na niloloko niya o nililin lang niya ang kanyang ama, sabi niya, sa akin mapunta ang sumpa. At alam niyo po ba sa verse 45, sabi niya po dito, masakit man sa loob ko ang malayo ka sa akin, lalong hindi ko matitiis ang kayo'y pareho mawala sa akin. Ito na po yung last time na nakita po ni Jacob ang kanyang nanay na sa Rebecca. Sa Genesis po, hindi niyo na po makikita na sinabi po ng Biblia ang tungkol kay Rebecca. Maliban na lamang po ng dalhin yung buto po ni Jose pabalik po sa Kanaan. So hindi na po nabanggit muli
ang pangalan ni Rebecca at hindi na po sila muling nagkita ni Jacob. At makikita po natin sa pamilyang ito, bagaman sila ay naniniwala sa Diyos, pero may kanya-kanya po silang mga kahinaan. Si Isaac po ay isang ama, pero po siya ay passive. Ano pong ibig sabihin ng passive? Dapat po siya ang otoridad. Dapat po siya ang naglilid sa kanyang asawa. Amen po ba? Dapat siya po ang nagbibigay ng halimbawa na walang favoritism. Dapat po siya ang kumakausap sa kanyang mga anak. Bagaman kilala niya ang Diyos, dito po nagkaroon ng butas si Isaac. Si Rebecca naman po, siya ay isang ina. Kung maaalala po natin yung kwento po ni Rebecca, ay napakaganda po nung pagkikita po nila ni Isaac. Pero gayon pa man po, si Rebecca ay manipulative. Bakit po? Dahil gumagawa po siya ng sarili niyang desisyon nang hindi po pinapaalam sa kanyang asawa. Na nagkakaroon din po ng cost para magkaroon ng gusot sa pamilya. May times po na unsubmissive siya. At katulad po ni Jacob, siya po ay nagpa-practice ng favoritism. Si Esau naman po, bakit po siya worldly? Pag binasa rin po natin ng Genesis, si Isaac, pinapili po ng asawa saan? Sa pamilya nila Abraham. Kasi gusto nga po niya na yung kanyang magiging asawa hanggat maaari ay hindi mga taga-Kanaan. Dahil ang mga taga-Kanaan, kung pag-aaralan po natin talagang mga makamundo. Pero si Esau, ang pinili niya ay yung mga taga-Kanaan. Doon po sa pamilya nila Ismael. Hindi niya po sinundan yung ginawa ng kanyang ama. At hindi rin po siya nagpa-value po ng spiritual things. Ano po yung spiritual things na yon? Yung kanyang birthright. Na ang halaga lang po sa kanya ay isang mangkok ng pulang patani. At si Jacob naman po, siya ay isang mandaraya, manluloko at manlilanlang. Sa tingin po ba natin, may pag-asa pa po ba ang pamilyang ito na talaga pong gamitin ng Diyos mightily? Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay posibleng gamitin ang ganitong uri ng pamilya para po sa kanyang gawain o para po sa kanyang kalooban? Wala pong bagay na imposible po sa Diyos. At nung panahon na po na umalis si Jacob sa Kanaan, sabi po sa Genesis chapter 28 verses 12 to 14, nang gabing iyon siya na naginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ng mga anghel ng Diyos. Walang ano-ano'y nakita niya si Yahweh sa tabi niya. Wika sa kanya, ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Diyos po ba siya ni Jacob? Hindi po siya Diyos. Hindi po siya Diyos ni Jacob. Dito po sa Old Testament pa lang po, pinapakita po ng Diyos na ang kaligtasan po ay individual. Hindi porket ang nanay mo, ang tatay mo, ang kapatid mo, ang tita mo, ang tita mo, ang tita mo, ang tito mo, ang lolo mo, ang lola mo, ay mananampalataya, ikaw din ay maliligtas. So hindi po, dito pa lang po sa Old Testament, pinapakita na po ng Diyos na dapat ang bawat isa ay merong personal na pagkakilala po sa Kanya. At ito po ay lalo po nating mauunawaan pag dumating na po tayo doon sa punto na si Jacob ay pumunta na po sa Bethel. Sa Genesis chapter 28 verses 14 to 15, darami sila na parang alikabok sa lupa at lalaganap sila sa apat na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi ay pagpapalain ang lahat ng bansa.
Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita iiwan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Ano pong klaseng tao si Jacob? Mandaraya, manlilinlang, manloloko. Pero ang Diyos, sa isang katulad niya na parang walang pag-asa, meron pong pangako ang Diyos. At tayo po, nung hindi pa po tayo nakakakilala sa Panginoon, gaya po ni Jacob, meron po siyang napakagandang plano po sa atin. Amen po ba? Sa verse 20 po, sabi po dito, gaya po ng sinasabi sa Romans, chapter 5, verse 8, nung panahon na tayo ay makasalanan, niligtas na po tayo ng ating Panginoong Jesus. Hindi niya po hinintay na tayo ay maging matuwid. Hindi niya po tayo hinintay na maging mabuti. Sa kabila po ng ating mga kasalanan, tinanggap tayo ng Diyos. At handa siyang magpatawad kung tayo po ay susuko natin ang kanyang buhay sa kanya. Pero dito po, kaya po ako ay namamangha sa buhay ni Jacob. Kasi po nung panahong ito, si Jacob po talaga ay wala pa siyang pagkakilala sa Diyos. Pero po, ang Diyos po ay nangako sa kanya. Sabi niya po dito, tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta. At ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita iiwan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. At si Jacob naman po, dahil nga po, wala po siyang pagkakilalang lubusan sa Diyos. Naririnig niya lang po iyon na siya ay Diyos ni Abraham, siya po ay Diyos ni Isaac. Sabi niya po, nangako si Jacob ng ganito, O Yahweh, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakainin at dadamitan at makakabalik na muli sa bahay ng aking ama. Kayo po ang aking magiging Diyos. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayoan ko ng batong alaalang ito at ibabalik sa inyo ang 10 bahagi ng lahat ng ipinagkaloob ninyo sa akin. Bagaman si Yahweh ay nangako na kay Jacob, alam niyo po ba, meron pa siyang kondisyon. Kung gagawin mo ito, Panginoon, pero ang Diyos ay nangako na sa kanya. Para bang sinusuhulan niya ang Diyos na, sige po, Yahweh, kung talagang sasamahan mo ko, ganito po yung gagawin ko. Dahil nga si Jacob ay wala pa siyang pagkakilala sa Diyos, pero ang Diyos ay napakatyaga po niya kay Jacob. At nung panahon po na nag-asawa na po si Jacob po ay isang mandaraya. Base po sa ating binasa. At ngayon po, sa puntong pong ito, makakatagpo na po ni Jacob yung kanyang katapat. Siguro po, kilala po natin yung katapat niya dito. Si Laban po, kapatid po siya ni Rebecca at tiyo po siya ni Jacob. Si Laban ay may 2 anak na dalaga. Si Leah ang nakatatanda at si Rachel naman ang nakababata. Mapupungay ang mga mata ni Leah, ngunit mas maganda at kaakit-akit si Rachel. Nabighani si Jacob kay Rachel, kaya't ang sabi niya kay Laban, paglilingkuran ko kayo ng 7 taon para kay Rachel. 7 taong naglingkod si Jacob upang mapasa kanya si Rachel. Ngunit iyon ay parang katumbas lamang ng ilang araw dahil sa laki ng kanyang pag-ibig dito. Sinabi ni Jacob kay Laban, dumating na po ang panahong dapat kaming makasal ng inyong anak. Kanina po si Jacob, broken-hearted siya sa family niya. Meron siyang broken family. Amen po ba? Hindi broken dahil hiwalay sila. Pero dahil ang kanilang relasyon ay hindi tama. At dito naman po ay magiging broken-hearted siya pansamantala po sa kanyang iniibig po na si Rachel. Naghanda ng malaki si Laban at inanyayahan ang lahat ng taga-roon. Ngunit ng gabing iyon, hindi alam ni Jacob na ang pinasiping sa kanya ay si Leah sa halip na si Rachel. Kinaumagahan, nakita ni Jacob na si Leah pala ang kanyang kasiping, kaya't sinabi niya kay Laban, bakit ninyo ito ginawa sa akin?
Ano po yung kanyang sinabi? Bakit ninyo ako nilinlang? Pamilyar po ba? Bakit ninyo ako nilinlang? Isang mandaraya, tinatanong niya si Laban, bakit ninyo ako nilinlang? Si Jacob po ay masteral ang tinapos sa pandaraya. Si Laban po ang tinapos niya po ay doctorate. Ay, mas magaling po si Laban. Naglingkod ako sa inyo para kay Raquel, hindi po ba? At alam niyo po ba, nung binabasa ko po ito, na itong kwento ni Jacob, ang Diyos, yung mga ginawa mo sa iba, loloobin niya pong maranasan mo rin. Nang sa gayon, malaman mo kung ano yung sakit, ano yung nang ginawa mo sa iba. Sumagot si Laban, hindi ka ugalian dito sa amin na mauna pang mag-asawa ang nakababatang kapatid. Patapusin mo muna ang sanglinggang pagdiriwang na ito at pagkatapos ay ibibigay ko sa iyo si Raquel kung maglilingkod ka sa akin ng 7 taon pa. Sumang-ayon naman si Jacob at nang matapos ang pagdiriwang, ibinigay nga sa kanya ni Laban si Raquel bilang asawa. So 14 years pa po bago talagang nakuha ni Jacob si Raquel. Bagaman naging broken-hearted siya, pero ito yung masayang part ng pagiging broken-hearted niya. Dahil po talagang iniibig niya si Raquel. Nabalitaan ni Jacob na laging sinasabi ng kanyang mga bayaw na kinakamkam na niyang lahat ang ari-arian ng kanilang ama at galing dito ang lahat niyang kayamanan. Dumating na po ang panahon na si Jacob po ay pinagpala ng Diyos. At yung kanyang tiyo Laban at maging yung kanyang mga bayaw, ang sabi sa kanya, kinakamkam na niyang lahat ang ari-arian ng kanilang ama at galing dito ang lahat niyang kayamanan. Napunarin niyang nagbago na ang pakikitungo sa kanya ni Laban. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, magbalik ka na sa lupain ng iyong mga magulang at mga kamag-anak at sasamahan kita. Pinasabihan ni Jacob si Raquel at si Leah na tagpuin siya sa parang na kinaroroonan ng kanyang mga kawan. Sinabi niya sa kanila, napansin kong iba na ang pagtingin sa akin ng inyong ama. Hindi na tulad ng dati, subalit hindi ako pinabayaan ng Diyos ng aking mga magulang. Ano pa rin po ang tawag ni Jacob sa ating Panginoon? Kay Yahweh? Diyos ng aking mga magulang. Hanggang sa punto pong ito, hindi pa talaga nai-encounter ni Jacob si Yahweh. Hindi niya pa po talaga nakikilala. Wala pa po siyang personal na relasyon. Ang alam niya lang, ito ay Diyos ng kanyang mga magulang. At kung mapapansin po natin dito sa buhay ni Jacob, niliob po ng Diyos na mismong yung mga kamag-anak niya, yung maging pagsubok sa kanyang buhay. Na yung mga kamag-anak mo pa na tinulungan, yung mga kamag-anak mo pa na tinuring, sila yung gagamitin ng Diyos para ikaw ay subukin. Alam niyo po ba na si Jacob, hindi lang po siya 14 years na naglingkod kay Laban, 20 years po siyang naglingkod. Bakit po? Dahil nga po dinaya siya ni Laban. Alam ninyong ginugol ko ang aking buong lakas sa paglilingkod sa inyong ama. Sa kabila noon, dinadaya pa rin niya ako. 10 beses na niyang binabago ang kabayaran sa akin, ngunit hindi ipinahintulot ng Diyos na ako'y maapi. At dito po ay unti-unti nang nakikilala ni Jacob ang Diyos. Na bagaman siya ay dinadaya ni Laban, wala sa pandaraya yung pagpapala. Wala doon sa tao yung pagpapala. Hindi doon sa pag-agaw ng pagiging panganay. Hindi po yung sa pagiging paborito ng kanyang ama. Kundi, sabi po dito, ngunit hindi ipinahantulot ng Diyos na ako'y maapi. Unti-unti na po nabubuksan yung mata at puso ni Jacob
tungkol kay Yahweh. Nilinlang ni Jacob si Laban na Arameo. Hindi niya pinaalam ang kanyang pag-alis. Tinawid niya ang ilog Euphrates papunta sa bulubundukin ng Gilead, dala ang lahat niyang ari-arian. Makaraan ang 3 araw, nalaman ni Laban ang pag-alis ni na Jacob. Isinama niya ang kanyang mga tauhan at hinabol nila si Jacob. Inabot nila ito sa bulubundukin ng Gilead pagkaraan ng 7 araw. Nang gabing iyon, si Laban ay kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Sinabi sa kanyang, huwag pababantaan ng anuman si Jacob. Ganun po kamahal ng Diyos si Jacob dahil may pangako po siya dito Tandaan po natin kapag ang Diyos po ay may pangako, hindi niya po hahayaan na tayo ay saktan ni numan. Bagaman makakaranas po tayo ng paghihirap, ng mga suliranin, ng mga pagsubok. Pero dito nung panahong ito, nais na pong pagbuhatan ng kamay ni Laban si Jacob. Pero ano pong sabi ng Diyos sa kanyang panaginip? Huwag pagbabantaan ng anuman po si Jacob. Maliban pong loobin ng Diyos, hindi po tayo kailanman mapapahamak. Sabi po ni Jacob sa Genesis chapter 31 verse 40, mahabang panahon akong nagtiis na matinding init ng araw at lamig ng gabi. Kulang na kulang ako sa tulog. Iyan ang naranasan ko sa loob ng 20 taong kasama ninyo. 14 na taon akong naglingkod sa inyo dahil sa 2 ninyong anak na babae at 6 na taon pa para sa inyong mga kawan. Sa kabila noon, 10 beses ninyong binago ang ating partihan. Mabuti na lamang at kasama ko ang Diyos ng aking mga magulang, ang Diyos ni Abraham na sinamba ni Isaac. Kung hindi, marahil ay pinalayas ninyo ako ng walang kadala-dala. Alam ng Diyos ang aking hirap at pagod, kaya kagabi pinagsabihan niya kayo. Pagbalik ng mga sugo, sinabi nila, nakausap po namin si Esau at ngayon po'y nasa daan na siya at may kasamang 400 lalaki upang salubungin kayo. Ito na po yung panahon na sabi ni Yahweh, umuwi ka na sa iyong tahanan. Doon po sa kanyang pinagmulan. Dahil po niloob ng Diyos na sila po ay tumira sa Kanaan. Yun po yung lupang pangako ni Yahweh kay Abraham at kay Isaac. At ito po yung panahon na siya po ay babalik na at makikita niya na pong muli si Esau. Sabi po sa verse 7, natakot si Jacob at lubhang nabahala. Kaya't pinagdalawa niyang pangkat ang kanyang mga tauhan, pati mga hayop, upang kung salakayin nila sila ni Esau, ang isang pangkat ay makakatakas. So labis po yung takot ni Jacob. After 20 years, magkikita na po sila ni Esau. At hindi po ito birong pagkikita. Ano pong sabi ni Esau bago po siya umalis? Papatayin kita pag nakita kita. At dito po, bakit po kailangang banggitin na may kasama pong 400 lalaki siya upang salubungin? Ibig sabihin po may mga kasamang mandirigma si Esau. At yun po yung isa pa sa mga kinakatakot ni Jacob. Dahil baka sila ay lusubin ng 400 lalaki. Pero sabi po dito sa verse 1 ng Genesis chapter 32, nagpatuloy si Jacob sa paglalakbay at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Kaya't sinabi niya, ito ang hukbo ng Diyos. Kaya tinawag niyang Mahanahim ang lugar na iyon. Sa kanyang takot, sa kanyang pagkabahala, meron pong hukbo ng Diyos, ang mga anghel ng Diyos na pinasama sa kanya ang Diyos. So verse 9 to 10, at nanalangin si Jacob, Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Hanggang dito po, hindi niya pa po talaga kinikilalang sarili niya pong Diyos, si Yahweh. Diyos pa rin po ng kanyang mga magulang. Sinabi po ninyo, ako'y bumalik na sa aming lupain at mga kamag-anak, at hindi ninyo ako pababayaan. Sa punto pong ito, si Jacob ay
bumalik bilang pagsunod po sa Diyos. Hindi na po bilang pagtakas. Sa punto pong ito, siya po ay susunod na sa Diyos upang bumalik sa Kanaan at makipagkita po kay Esau. Hindi po ako at nanalangin si Jacob, Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Sinabi po ninyo ako'y bumalik sa aming lupain at mga kamag-anak at hindi ninyo ako pababayaan. Hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo sa akin nang tumawid po ako sa Jordan. Wala akong dala kundi tungkod, ngunit ngayon sa aking pagbabalik, 2 pangkat na ang aking kasama. At dito po ay nanalangin na po si Jacob. Iligtas ninyo ako sa kamay ng aking kapatid na si Esau. Nangangamba po akong sa pagkikita namin, patayin niya kami, pati mga babae at mga bata. Nangako po kayong hindi ninyo ako pababayaan. Sinabi ninyong pararamihin ninyo ang aking lahi, sindamin ng mga buhangin sa dagat. At dito po, si Jacob, kumbaga sa salitang boxing, na-corner na po siya. Wala na po siyang ibang matatakbuhan. Kasi po yung lugar na pupuntahan niya, andun din po si Esau at yung kanyang mga mandirigma. Kaya nga po doon sa Genesis chapter 32 verse 22, nang gabi ring iyon, gumising si Jacob. Sabi po dyan, gumising si Jacob at itinawid sa ilog Jabok ang 2 niyang asawa, 11 anak at 2 asawang lingkod. Sabi po sa mga Bible commentaries, bakit gumising si Jacob? Dahil po siya ay balisa. Hindi siya makatulog. Iniisip niya anong mangyayari kapag nagkita sila ni Esau. Tatambangan niya ba ito? Papatayin ba yung kanyang pamilya? Yung kanyang mga anak? Kukunin ba sa kanya yung kanyang mga ari-arian? Kaya sabi po ng Psalms 34 verse 18, "The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit." Sa punto pong ito, si Jacob ay talagang broken na. Talaga nang wala na siyang matatakbuhan. Broken po siya sa harap ng Diyos at alam po iyon ng Diyos. Ito pong buhay ni Jacob, ano po ba yung purpose ng brokenness? What is the purpose of brokenness? Bakit niloob ng Diyos mula sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang pagtanda ay danasin po yung ganong mga paghihirap? Kalooban po ba ng Diyos na tayo maghirap? Kalooban po ba ng Diyos tayo ay maghirap? Oo, hindi. Oo, kung tayo po ay sumusunod sa kanyang kalooban. Yung kung paghihirap po na iyon ay ginagawa natin para sa kanyang kalooban. Sabi po ni Apostol Pablo sa aklat po ng Gawa, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ang hindi dumaraan sa mga pag-uusig. At hindi naman po kung kaya po tayo naghihirap ay dahil po sa ating mga maling gawain. Ang Diyos po, tinutuwid niya si Jacob dun sa consequence ng kanyang mga ginawa nung nakaraan. Si Jacob po ay hinuhubog ng Diyos doon sa mga pagkakamaling ginawa niya noong nakaraan. Dahil po may magandang plano ang Diyos kay Jacob. Una po, what is the purpose of brokenness? Nais ng Diyos na tayo ay mag-focus sa Kanya. Focus on who God is. Patulad po ni Jacob, kailan po siya nag-spend ng quality time sa Diyos ng mag-isa? Makikita po natin yan sa Genesis chapter 32, verses 23 to 24. Pagkatapos maitawid ang lahat niyang ari-arian, naiwang mag-isa si Jacob. Ito po ay intentional na ginawa ni Jacob na maiwan pong mag-isa. Dahil nga po balisang-balisa siya eh. Di na po niya alam yung gagawin. At wala na po siyang ibang matatakbuhan kundi ang Diyos. Gaya nga po nung sinasabing ng Psalms 46 verse 10,
Be still and know that I am God. Yung salita pong the God of Jacob, ginamit po yan sa Psalms 46 ng ilang beses po. Maaari po bang paki-flash po yung Psalms 46 ng New King James Version po? Basahin po natin yung Psalms 46. Makikita po natin doon, ang ginamit po na praise ay the God of Jacob. Basahin ko po. Ito naman po ay maiksi lang po. Simulan ko po sa verse 1. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Hanggang verse 11 po. Ano po ba yung ibig sabihin ng God of Jacob? Doon po pag binabanggit yon sa Biblia. Binabanggit lang po ba yun ng writer dahil gusto niya? Meron po yung malalim na kahulugan. Sa verse 2 po, therefore we will not fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. Ay, New King James, Teacher Kat, New King James Version. Ay, New King James lang. Sige, tignan natin, baka may ano din dyan. Sige, tuloy mo na lang, Teacher Kat. Through the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. Verse 4, there is a river, the streams whereof shall make the city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High. God is in the midst of her, she shall not be moved. God shall help her, and that right early. Verse 6, the heathen raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. Verse 7, the Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Ano pong ibig sabihin nun? Yung salita pong the God of Jacob is a window of hope, the assurance that your past isn't important when you cry out in desperation and God touches your life. Sa madali pong salita, ang ibig sabihin po ng God of Jacob, ito yung Diyos na anuman ang sitwasyon mo sa buhay, sino ka man, anuman ang kalagayan mo, makasalanan ka man, hindi ka man nakakakilala sa Diyos, hindi ka man mananampalataya, at kapag lumapit ka sa Diyos na ikaw, kung sino ka, anuman ang iyong nakaraan, tatanggapin ka ng Diyos. Yun po yung sinasabi ng the God of Jacob. Dahil nga po si Jacob, kaya ko po pinakita sa inyo mula sa kanyang kapanganakan hanggang dun po sa kanyang pagbalik sa Kanaan, mula pa lang doon po, tinanggap na po siya ng Diyos. Pinangakuan na po siya ng Diyos. Nang hindi po tinitignan ng kanyang nakaraan. Bagaman, pinadaan siya ng Diyos sa proseso para siya ay maging katulad ng ating Panginoon. So yun po yung una. Nais po ng Diyos na mag-focus tayo sa Kanya. Be still and know that He is God. Ikalawa po, ano po ba yung purpose ng brokenness? Nais po ng Diyos na tayo po ay mag-develop ng perseverance. The purpose of brokenness is to develop perseverance. That perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Sa Genesis chapter 32 verse 25 to 26, nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas na ito sa balakang at ang buto nito'y nalunsad. Sinabi ng lalaki, bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan. Wika ni Jacob. Dahil nga po si Jacob ay desperado na. Di ba po sa wrestling? Kapag sa wrestling po, yung talo, ang gagawin niya, hihiwalay na po siya eh. Amen po ba?
hindi na po siya kakapit doon sa kalaban niya kasi nga po talo na siya eh. Si Jacob po, bagaman siya ay binalian na po literally ng Diyos. Binalian po talaga siya ng Diyos. Sa original language, yung ibig sabihin po ng touch or hinampas, hindi po yun yung hampas po talaga na masakit na hampas. Parang tinouch na lang po si Jacob. At yung kanya pong hinampas, yung balakang. Di ba dyan po yung greatest part or strongest part natin po, yung sa may bandang balakang, sabi po sa pag-aaral, na yung strongest part ni Jacob, yung tinouch po ng Diyos sa kanya. Bakit po? Si Jacob po kasi mahilig po siyang tumakas. Mahilig po siyang tumakbo. At ngayon, hindi na siya makakatakbo pag nakita sila ni Esau. Gusto po ng Diyos, ni Yahweh, na hindi na siya makatakas at sa Diyos na lamang po siya maging dependent. Sabi niya po dito, bitawan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabas-basan. Nagpumilit po si Jacob na talagang basbasan po siya ni Yahweh. Ikatlo po ay to recognize our sin and need for Him. So the purpose of brokenness is to recognize our sin and need for Him. Sabi po ng Acts chapter 3 verse 19, repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. Nais po ng Diyos na magsisi tayo. Kaya nga po dito sa verse 27 to 28 ng Genesis chapter 32, tinanong ng lalaki kung sino siya at ang sinabi niyang siya'y si Jacob. Bakit kailangan pong tanungin ng lalaking iyon kung anong pangalan niya? Hindi niya po ba kilala yon? Kilala niya po yun eh. Bakit kailangan niya pong tanungin kung sino siya? At ano pong sagot ni Jacob? Jacob. Ano pong ibig sabihin ng Jacob? Mandaraya. Sinasabi po ni Jacob, ako po si Jacob, mandaraya. Ako po si Jacob, manlililang. Ako po si Jacob, manloloko. Sa punto pong ito, si Jacob, kinikilala niya po yung sarili niya kung sino siya sa harapan po ng lalaking iyon. At mamaya po ipapakilala ko sino po ba yung lalaki na iyon na nakatunggali o nakabuno po ni Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos, sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. At dito po, nagkaroon po ng change of name. Mula po sa Jacob, naging pong Israel. Amen po ba? At sabi po ng 2 Corinthians 5:17, nung tayo po ay nakipag-isa na kay Kristo, tayo po ay isa ng bagong nilalang, wala na po ang dati nating pagkatao. Tayo po ay bago na. At si Jacob po, binigyan po siya ng bagong pangalang Israel. Dahil nais po ng Diyos na ipaalam sa kanya, hindi ka na si Jacob. Si Israel ka na. At ikaw ay aking lingkod. Yun po yung nais. Katulad po ngayon, sikat po yung pangalang Marites. Kung siguro po dati tayo ay Marites. So nais pong baguhin ng Diyos ang iyong pangalan. Dapat, may joy na ang papangalan mo. May Jesus on you ka na. Ayun po, hindi ka na Marites. May Jesus on you ka na. Kung ikaw naman po si Tolitz, mahilig ka rin maki-chismis. Ang pangalan mo na po ay Tommy. Sabi po sa Philippians 1:21, for to me, to live is Christ. For Tommy, to live is Christ. So, Bisaya lang po. Pero yun po, kapag tayo po ay nakakilala kay Kristo, binago na po ba tayo ng Panginoon? Amen. Binago na po niya tayo mula sa ating puso, sa ating isip. Bagaman po tayo ay nagkakasala, pero tayo po ay binago na po ng Diyos. At yung ikaapat po ay the purpose of brokenness to know God better. Sa Psalms 103,
Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Sa Genesis chapter 32, verses 29 to 30, ano namang pangalan ninyo? Tinatanong po ni Jacob, anong pangalan ng lalaki kung kanino siya nakipagbuno? Bakit gusto mo pang malaman? Sagot naman ng lalaki. At binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, nakita ko ang mukha ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako. At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Alam niyo po ba kung sino yon? Yung nakabuno ni Jacob. Wala pong iba kundi si Jesus. Si Jesus po sa Old Testament pa lang po, nandun na po siya. Bakit po si Jesus yung tinutukoy doon? Sino lang po ba yung Diyos in human flesh? Wala pong iba kundi po si Jesus. At kaya nga po nung time na yon ay bakit pinipilit tong lalaki na magbubukang liwayway na kailangan na siyang bitawan ni Jacob? Kasi pag nakita ni Jacob ng lubusan yung kanyang mukha, mamamatay siya. Dahil nga po yun ay Diyos. God in flesh. At yung pagpapakita po ni Jesus sa panahon na yun po yung tinatawag po nating Christophany. A combination of two Greek words, Christos, which means Christ, and Painein, which means to appear. When you put them together, you get Christophany, or Christ appears. In various places in the Old Testament, there are instances where God appears to men in human form. These appearances of God are indicators pointing to the coming incarnate Christ or God in the flesh. Kaya po sa Old Testament pa lang po, mula kay Abraham, kay Jacob, kay Gideon, kay Elijah, nagpakita na po si Jesus. Andun na po ang Trinity sa Old Testament pa lamang po. Sabi po ng John 8:58, very truly I tell you, Jesus answered before Abraham was born, I am. At yun po ay patunay na nandun na po ang ating Panginoong Jesus. At sa ikalama pong purpose of brokenness, God wants us to change our character. Kailan lang po nabago ang pangalan ni Jacob? Nung nagkaroon po siya ng personal encounter po sa ating Panginoong Jesus. Nung before po, si Jacob ay isang deceiver. Nung binigyan po siya ng pangalan, triumphant with God. Dati po siyang selfish. Ang gusto niya lang. Kaya siya nandaraya para makuha niya yung gusto niya. Pero pagkatapos po noon, siya po ay naging mature. Noon po, independent siya sa Diyos. Alam niya lang na yun ay Diyos ng kanyang mga magulang. Pero hindi niya Diyos. At ito pong punto na ito, wala na siyang aasahan kundi ang Diyos. Dahil nga po iika-ika na siya, hindi na po siya makakatakas kay Esau eh. At noon po, meron po siyang broken relationship with Esau. At dun po sa latter part ng buhay ni Jacob, siya po ay nakapag-reconcile kay Esau. Sa Genesis chapter 32 verse 31, sumisikat na ang araw nang umalis siya roon at papilay-pilay na lumakad. Yun po yung sinasabi ko na wala na po siyang matatakbuhan eh. Talagang dependent na po siya sa ating Panginoon. Sa Genesis chapter 3 verse 3 to 4, umunan si Jacob sa kanilang lahat at 7 ulit na yumukod hanggang sa makarating sa harapan ng kapatid. Siya'y patakbong, sinalubong ni Esau, niyakap ng mahigpit at hinagkan, nag-iyakan ang magkapatid. Tingnan po natin, noon hindi po tama ang relasyon ni Esau at ni Jacob, o ni Jacob at ni Esau. Bakit po? Dahil hindi po nila na-encounter ang Diyos. Pero po nung na-encounter na po ni Jacob ang Diyos, naging ayos po ba ang relationship? Bago po magkaroon ng horizontal alignment, kailangan po muna vertical. Hindi po magiging ayos ang relationship natin sa ating kapwa kung wala po tayong maayos na relasyon po sa ating Panginoon. At dito na nga po sa Genesis chapter 35 verse 3, binanggit ni Jacob sa kauna-unahang pagkakataon.
Aalis tayo rito at pupunta sa Bethel. Magtatayo ako roon ng altar para sa Diyos na kasama ko. Saan man at laging tumutulong sa akin sa panahon ng aking kagipitan. Nakilala ba ni Jacob ang kanyang tunay na pagpapala? Ano po yung purpose ng brokenness? The purpose of brokenness, focus on who God is. Pangalawa, nais ng Diyos na tayo ay mag-develop ng perseverance. Pangatlo, gusto ng Diyos na ma-recognize natin ang ating kasalanan at pangangailangan sa Kanya. Ikaapat, know God better. Number 5 is to change our character. For our conclusion, what is the purpose of brokenness? Brokenness leads us to the ultimate blessing. Hindi po yung kayamanan. Hindi po yung mga ari-arian. Alam niyo po ba nung umalis po si Jacob doon kila Laban, talagang pinagpala po siya ng Diyos. Sabi niya, tungkod lang ang dala ko nung pumunta ako dito. Pero nung bumalik na ako doon sa Bethel, ang dami pong dalang kayamanan ni Jacob. Pero hindi po yun yung tunay na pagpapala. Ano po yung tunay na pagpapala? Ang Diyos mismo na na-encounter niya po doon nung panahong siya ay hinanap ng Diyos. Actually, hindi po siya yung unang lumapit eh. Yung lalaki po yung lumapit sa kanya. Bagaman siya ay nag-iisa, pag tayo ay nag-spend ng quality time sa Diyos, lalapit po ang Diyos. At sa oras pong ito, inaanyayahan ko po na ang lahat ay tumayo. 2,000 years ago po, meron pong higit na na-broken para po sa atin. Walang iba po kundi si Jesus. Sabi po sa Marcos 15 verse 34, nang ikatlo na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eloi, Eloi, lema sabachthani, na ang kahulugan ay Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Jesus was broken for us. At hanggang ngayon, He is broken for our souls. Bakit? Lagi siyang kumakatok sa pintuan po ng ating mga puso. Pero hindi po tayo lahat gustong buksan yung pintuan na yon. At ang Diyos, minsan pa ay kumakatok po siya sa ating mga puso. Marahil iba-iba po yung paraan kung paano po tayo naging broken. Pero kailangan po nating dumaan sa ganitong proseso para tunay po nating makilala po ang ating Panginoong Hesus. Sige po, awitin na lang po natin, nanunumbalik sa iyong paglingap. Sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap.
maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa uli pong pagkakataon, maghari ka. Maghari ka, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghihintay ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Minsan pa po, sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay. Sa uli pong pagkakataon, sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Panginoon, salamat nga po sapagkat Ikaw ay Diyos na tapat noon, ngayon at magpakailanman. Salamat sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga pagkakasala. Kami inibig mo, kami minahal mo, at kami ay iyong pinatawad. Salamat po. Dalangin namin sa gabing ito, gaya po ni Jacob, magkaroon din po kami ng personal na encounter sa iyo. Makilala po namin kung sino ka sa aming mga buhay. Ang aming Diyos, ang aming tagapagligtas,
at aming Hari. Marami pong salamat, Ama. Sa iyo po namin binabalik lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Selyohan po natin ang tagumpay ng gawain.
Amen. Praise the Lord. Tulad ng awit, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Amen po? Amen. Dadako po tayo sa pagbibigay. Handa na po ba ang ating mga sobre? Yung ating ikapo at mga handog? Pero bago po ang lahat, babasahin ko lamang po ang Genesis chapter 28, verse 22. Sabi po roon, ito po yung ating pinag-aralan kanina. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito. At ibalik ko sa inyo ang 10 bahagi ng lahat ng ipinagkakaloob ninyo sa akin. Purihin po ang salita ng Diyos. Ang nagsabi po nito ay si Jacob. Si Jacob, nung mga panahon na hindi pa siya nakakilala sa Panginoon, siguro hindi siya nagtatites. Parang tayo, na hindi pa tayo naging mga anak ng Diyos, hindi pa natin kilala ang Diyos, hindi pa natin na-encounter ang Panginoon sa ating buhay, hindi tayo marunong magbigay para sa gawain ng Diyos. Doon po sa purpose of brokenness, may 5 po doon na ibinahagi sa atin. Yung pinaka-last po doon, no? Maganda. Talagang you have time for the Lord, you admit sin, no? And nag-aaral tayo para more makilala natin ang Panginoon sa ating buhay. But in the last, no, na purpose is yung character check. Amen po ba? Character change. Kung paano natin mabago ang ating buhay, no? Yung mga brokenness na yun po ang prinoseso ng Diyos sa bawat isa sa atin. But on the last part, doon po na makikita natin, i-apply po natin na makita ang pagbabago sa ating buhay. Amen po ba? Like Jacob. Si Jacob, naturingang mandaraya, deceiver, naturingang manluloko, lahat na negative kay Jacob. Pero nang siya'y nakakilala sa Panginoon, dati hindi siya nagtatites. Dati hindi siya nagbibigay. Ipinangako niya sa Panginoon, ipagkakaloob ko sa inyo ang 10 bahagi. Tayo po ba ngayon na mga nakakilala na sa Panginoon? May awit nga po Dati hindi ka nagtatites. Ngayon, iba ka na. Iba ka na. Iba ka na. Kitang-kita ko. Nagtatites ka na. Nagtatites ka na. Nagtatites ka na. Kitang-kita ko. May awit yon, pinapractice namin. So, purihin po ang Panginoon dahil dating tayo ay mga Jacob. Binago ang pangalan ni Jacob, nagiging Israel. Dati tayo, mga deceiver. Baka meron pa sa ating magnanakaw. Di ba? Yung po hindi nagtatites. Di ba? Hindi nagbabalik ng kanya ikapot, mga handog. Ang sabi po roon, ninanakawan ninyo ako. Doon po sa Malakay chapter 3 verse 10. Di po ba? So ang tawag po doon sa hindi nagbabalik ng kanyang ikapo, ang tawag po doon ay ang bigat po ng salitang magnanakaw. Pero hindi na po tayo ganoon. Amen po ba? Hindi na po tayo katulad ni Jacob na deceiver. Ngayon po, tayo po ay totoo na pong nakakilala sa Panginoon. We are already Christians na dapat bago na po tayo. Iba na po tayo. Kung tayo noon, hindi nagtatites. Ngayon, iba ka na. Iba ka na. Iba ka na.
kitang-kita ni Lord. Amen po ba? Amen! Handa na po ba ang ating mga ikapot, mga handog? Amen. Sige po, tayo po yumuko at manalangin. Father God in heaven, you know, Lord God, our heart. Tonight, we are so blessed by your word. Salamat po, Panginoon, dahil alam namin na habang kami nagpapatuloy sa paglilingkod sa inyo, meron pong pagbabago sa aming buhay. Maraming pagkakataon na kami na broken, but still, Father God, you process us, Lord, sa iyong pagproseso sa amin, Panginoon. Naniniwala kami that is the perfect time, Panginoon, na nais mong baguhin ang aming buong pagkatao, lalo na po, Panginoon, na kami ay mga lingkod mo, O Diyos. Kaya po naman, Panginoon, sa oras na ito, Father God, Lord, ang amin pong panalangin, ng amin pong dating mga gawin na hindi kami nagbibigay, nagkakaloob sa iyong gawain ngayon po, Lord. Aming dalangin, tulungan mo po ang bawat isa na maibalik po namin, Panginoon, ang 10% bahagi ng aming kinabubuhay, ang lahat ng aming kinikita, Panginoon, maibalik po namin ito sa iyong templo, Panginoon, para sa iyong gawain, Panginoon. And Lord, we pray, Father God, na hindi po mahirap para po sa bawat isa po sa amin na magkaloob. Bagamat dumanas ng mga problema, mga suliranin, Panginoon, Lord God, hindi po ito hadlang para hindi namin ibalik ang 10% bahagi, our tithes and our offering, Father God. Kaya naman, Ama, accept our tithes and offering tonight, Father God. And Lord, nawa, O Diyos, kalugdan mo ang aming pong mga kaloob. Ang aming pong panalangin, Panginoon, na ang lahat, Panginoon, na malilikom, na mga pananalapi tonight, O God, ito'y maggamit lamang para sa iyong mga gawain sa loob ng iglesia. Maraming pong salamat. Pagpalain mo ang mga nagkaloob, pagpalain mo mga kabuhayan, mga trabaho, Panginoon, ang lahat ng ikinabubuhay ng iyong mga anak, Lord God. Bless them in the name of Jesus. And Lord, we also pray, Father God, na ang lahat o ang mga anak mo na wala pang kakayahan ngayon na magkaloob, Lord, we pray na pagpalain mo rin po sila. Father God, sa oras na ito, kami po'y masayang-masaya na magkakaloob. Maraming pong salamat sa mga pagpapalang ibinigay mo po sa amin. Purihin ka, Ma, pasalamatan ka. Ito po ang aming samot panalangin na may pananampalataya at pasasalamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Hallelujah. Ay tumayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus, we give you praise, O God. We glorify and magnify your most precious name. Panginoon, sa gabi pong ito, Diyos, salamat. Ikaw, Panginoon, ang Diyos na nagtuturo at ang salita mo ay buhay. Tunay nga, Panginoon, na mula sa Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, noon, ngayon, at sa darating na panahon, ikaw ay Diyos na nananatili. Salamat po, O Diyos, sa mga salita mo na narinig ng bawat isa po. Gawin mo itong matabang binhi sa puso ng bawat isa. At ayahan mo, Panginoon, na sa buong buhay ay pagyamanin, O Diyos, ang pribilehiyo ng pagtawag mo sa bawat isa. Sa kabila ng kami ay hindi tapat, katulad ni Jacob, ikaw pa rin ay nanatiling tapat at nagsabi, gagawin mo ang mga ipinangako mo. Kaya sa bawat isa, pagpalain mo, Panginoon, at maranasan, Panginoon, ang pagpapala. Sa kabila ng mga kahirapan, ay lalo mong ipakita that you are faithful.
Lord, pagpalain mo rin, Panginoon, ang iyong abang lingkod na ginamit sa gabing ito. Kilala mo siya. Alam mo ang desire ng kanyang puso. Ikaw ang magpala sa kanya. And whatever the desire of her heart, it shall come to pass according to your purpose and your will. Gamitin mo mightily ang iyong anak na ito, Panginoon. I-bless mo siya, sama ng kanyang asawa. Gamitin mo sila upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa maraming tao. I speak blessing, Panginoon. Maging ang bawat isa na narito ngayon, hayaan mo, Panginoon, sa pag-uwi, taglayin ang kalakasan, spiritual, physical, mental, emosyonal, at maging ang pagpapala mo. O Diyos, maging ang lahat ng mga anak mo na wala sa lugar na ito. I pray, saan man sila naroroon, touch their heart. At huwag mo pong hayaan na makalimutan nila ang katapatan mo. Ano man ang kanilang mga nararanasan ngayon, ano man ang kanilang kaabalahan, ano man, O Diyos, ang kanilang ginagawa, continue to remind them, Ikaw, O Diyos, ang tumawag sa bawat isa. Palakasin mo po sila, hayaan mo, Panginoon, na laging mag-alab sa puso ang pagmamahal sa iyo at pagmamahal sa kapwa. Salamat po, O Diyos, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa na sa pag-uwi ay ingatan makarating ng ligtas at payapa at maranasan ang kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa iyo. Sa Diyos Ama na patuloy na nagmamahal sa amin ng wagas, at sa Diyos Anak na wagas ang biyaya na ipinararanas, at sa Diyos Espiritu na laging sumasa amin. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng kadakilaan, sa iyo ang lahat ng karangalan, sa iyo, O Diyos, ang lahat ng kalwalatian. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, everybody say, Amen and Amen. Sige po, magkamayan po tayo at sabihin po natin, I love you with the love of